Good morning everyone, my name is Dexter C. Trinidad, and for today's video, I will discuss about learner's test scores. So ano nga ba ang learner's test score? Ang learner's test score, dito po natin ginagawa yung mga assessment po natin like quiz, long quiz, yung short quiz, tapos yung mga exam, periodical, summative test, ganun po. Dito natin malalaman kung saan ba ginagamit yung mga learner's test score. At para ma-evaluate na rin kung may mga nalaman ba ang isang student sa isang quarter or isang semester. Unang-una na po dito is ang raw score. Sa raw score po, dito naman malalaman natin is halimbawa na lang kapag nag-test yung isang student ng isang long quiz na nag-a-item of 40 items po. Halimbawa na nag-take siya ng test tapos nakuha niya is mga nasa 32, which is ang raw score niya is nasa 32 lamang, ganun. Which ang raw score po is from the word raw, raw as in natural na ayun lang kagad yung score niya, kaya ayun yung makikita kagad, which is 32 lang po. Pangalawa na dito is yung percentile score. Ano nga ba yung percentile score? Sa percentile score po is makikita natin na ang percentile score ay based siya sa raw score din. Mula sa raw score, gagamitan natin ng percentile. Halimbawa na nga din po noong nag-test siya ng long quiz na 40 items, nakakuha siya ng 32, tapos i-divide po yung 32 sa 40, tapos after po nun, ita-time siya sa 100, tapos kung ano yung makuha niyang score, ayun po yung percentile score niya. Mostly ginagamit po natin to sa mga midterms exam natin, ganun, tsaka sa finals exam. Pangatlo naman po is yung skilled score. Sa skilled score naman po, ginagamit naman po ito sa mga reading test or para sa mga bata. Halimbawa na lang po dito is may dalawang bata po na nag-take ng test. Yung isang bata doon is tinake niya is yung harder reading comprehension, tapos yung pangalawa naman po is yung easier. So yung unang bata is tinake niya yung easier. Nag-score siya dito ng let's say 50 out of 60 na po. Tapos yung pangalawang bata naman is harder yung kinuha niya comprehension, which is naka-result siya ng 40. So, based doon sa skilled score, ginagamitan po ito ng mga ganong bagay para ma-distinguish natin kung gaano kalawak yung level ng isang bata, di ba? After po nun, i-scaled natin siya. Tapos malalaman natin kung gaano kataas ba yung magiging score niya. Then, after nun, madidistinguish na natin kung gaano kalawak yung kaalaman ng isang bata. Next naman po is yung standard score. Sa standard score naman po, madalas siya ginagamit sa mga nationals na score, like mga pang entrance exam po, ganun. Halimbawa na dito is kapag may mini-meet ka na deviation, halimbawa na is yung meet na score is nasa 80 score, then nakakuha ka ng mga nasa let's say 85 na score, yung magiging standard score mo is naabot mo yung yung mini-meet na score, which is nasa above average yung nakuha mong test. Ganun po yung sinasabi natin sa pag standard score. Naman po yung number 5, which is yung ang tinatawag nating grade equivalent score. Sa grade equivalent score naman is ito po yung isang comprehension test naman para sa mga elementary students. Halimbawa na dito is kapag ang student ay grade 4 student siya, tapos nag-take siya ng grade equivalent grade equivalent score, tapos ang nakuha niyang comprehension test is nasa 6.2 po. Dito po sa interpretation na to, ang grade 4 student na yun is may kalawakan na sa comprehension test niya, pero it means na pwede na po siya mag-accelerate kagad sa ibang level of grade. Hindi naman po. Ibig sabihin lang nun is
may kalawakan na kagad yung kaisipan niya sa mga comprehension test at kaya niya nang gawin yon sa mga susunod na grade, di ba? Second to the last naman po is yung percentile score. Sa percentile score naman, saan ba natin ito ginagamit? Ginagamit po siya sa mga entrance exam. Dito po natin malalaman kung gaano ba kataas yung rankings mo, di ba? Halimbawa na lamang ako, nag-take po ako ng ranking percentiles exam. Let's say sa entrance exam to. Nakakuha ako ng 82% po doon sa percentile exam, which is out of all students na nakapag 82% doon is mas na-reach ko yung level ng test na score na yun kesa sa 82% na yun ng mga kabataan na katulad ko. Ganun po ang sinasabi kapag percentile exam. Next naman is last is yung sa STANIN. Saan nga ba ginagamit yung STANIN exam? Dito naman po malalaman kapag yung vocabulary test ng isang kabataan, which is doon na nga po malalaman yung mga kaalaman ng kabataan sa pagkakaroon ng vocabulary. Katulad na naman ng percentile, malalaman na lang natin kung gaano kalawak yung level noon, which is doon. Napaka-importante po nun. So, bakit nga ba napakahalaga ng pagkakaroon ng learner's test score sa mga kabataan? So, napakahalaga nito dahil dito natin malalaman kung natututo ba yung mga bata sa tinuturo nating mga diskusyon sa bawat araw-araw na lessons na tinatahak natin, di ba? Mas maganda nang na-update natin kung may kaalaman na bang nangyayari sa kabataan na tinuturuan natin. Kung wala man naging update, mas more on tutukan natin sila, di ba? Mas madali yung ganung bagay para mas lawak natin yung mga kaisipang nangyayari. Ayun lamang po ang aking report sa aking learner's test score. Salamat po sa pakikinig.